Inayos ni Baiji ang kwelyo na suot ni Lin Zin at sinabi na mas bagay sa kanya ang suit na iyon kaysa sa kanyang asawa. Habang lumalapit siya, nakaramdam siya ng kakaibang atraksyon sa lalaking mas bata sa kanya. Naging awkward ang sitwasyon nang biglang may malakas na kumatok sa pinto, kaya agad silang natauhan. Agad na lumapit si Baiji sa pinto upang buksan ito. Nang buksan ang pinto, dalawang bagbog na tao ang sumulpat sa harapan nila. Ipinaliwanag ng babae dito na nagmamadali silang pumunta roon sa lalong madaling panahon dahil nasa matinding panganib ang kanilang pinuno na si Suroro, kaya agad silang nagpunta upang balaan siya. Sobrang nabigla sina Lin Zin at Baiji sa kanilang nalaman. Ilang oras pa lamang ang nakalipas, sangkot ang mga ito sa street racing para magsaya sa ilegal na paraan at makatakas sa mga pulis. Ipinaalam ni Suroro na may ilang madidilim na eskinita sa unahan, kaya kailangan nilang doon lumiko at patayin ang makina para mailigtas ang kanilang mga sarili. Sa ganitong paraan, nagawa nilang magtago mula sa mga alagad ng batas na buong puwersang naghahanap sa kanila bilang isang malaking gang. Si Suroro ang captain ng gang na ito, kaya walang kondisyon ang pagpupuri ng lahat sa kanyang kahangahangang tactical mind. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga boses na nagtatanong kung nasaan ang kwarto ni Lin Zin sa dormitoryo. Nagpa siya ang dalawang scoundrel na dumaan sa main entrance at magtanong sa ibang tao, pero agad nilang napagtanto na maaari itong magdulot ng problema. Dito sila inambush ni Suroro. Tinanong niya ang mga ito kung bakit nila hinahanap ang kanyang minamahal na boyfriend. Makalipas ang ilang sandali, binugbog niya ang dalawa at sinimulan silang pahirapan habang nagbabanta na dudurugin niya ang kanyang motorsiklo sa kanila kapag hindi nila sinabi ang lahat ng kanilang nalalaman. Dahil dito, napilitan ang mga kapas-palad na estudyante na sabihin ang lahat ng kanilang motibo sa harap ng babaeng sa unang tingin pa lamang ay mukhang baliw na. Matapos sabihin ng mga lalaki ang kanilang motibo, napag-alaman ni Suroro na ang mga followers ng Twin Saints Society ay nagpasya, sa hindi malamang dahilan, na hulihin si Lin Zin at dalhin siya sa kanilang lugar. Matapos makuha ang impormasyong kailangan nila, marahas nilang binugbog ang mga taong ito upang turuan sila ng leksyon. Agad na tinanong ng isa sa mga kasama ni Suroro kung ano ang susunod nilang gagawin. Mariing sinabi ni Suroro na talagang katawa-tawa ang cult na iyon dahil tinangka nitong kidnapin ang kanyang Lin Zin at sila mismo ang naghahanap ng gulo. Dahil dito, ipinahayag niyang dapat nilang samantalahin ang gabi at bigyan ang mga ito ng lasa ng reverse kidnapping. Pagkatapos, maayos nilang tatanungin ang mga ito tungkol sa kanilang tunay na intensyon. Sa narinig na yun, napagtanto ni Baiji na talagang baliw ang kanyang anak kung nagpasya itong pumunta ng mag-isa sa cult na iyon. Naisip niya na dapat ay agad siyang nagbigay ng alarma. Iginiit naman ng babae dito na hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon dahil may kasama silang mahuhusay na fighters na kayang pumatay ng kahit sino gamit ang kanilang mga bat. Sinabi ni Lin Zin na hindi iyon ang mahalaga sa ngayon at tinanong sila kung paano sila nahuli at kung ano ang nangyari. Dahil sa pagsingit ni Lin Zin, galit siyang tinanong ng babae kung sino naman siyang nakikialam sa usapan. Ipinaliwanag naman ni Baiji ng maaga na ang taong nasa harapan nila ay ang mismong Lin Zin na inaalagaan ng kanyang anak. Sa narinig na iyon, sobrang nagulat ang dalawang teenager at agad na ipinaliwanag ng babae na palaging sinasabi ng kanilang boss na si Lin Zin ay gwapo, mayaman, makapangyarihan, at marunong pa ng acupuncture. Kaya naman, nagtataka siya kung hindi ba dapat ay ganito ang hitsura ni Lin Zin. Hindi niya maintindihan kung paano ito naging napakasimple at hindi kapansin-pansin. Sa narinig na iyon, hindi mapigil ang madismaya ni Lin Zin dahil ganoon pala siya nakikita ni Suroro. Ngunit agad na sinabi ng babae na wala siyang pakialam dito. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na silang lima ay orihinal na pinahihirapan at ginugulo ang mga miyembro ng cult, ngunit hindi nila inaasahan na bigla itong naglabas ng mga crossbow. Idinagdag niya na isinakripisyo ng kanilang boss ang sarili nito para makatakas siya,
ngunit sa kasamaang palad, nahuli naman ang iba. Kaya naman, nagtanong siya kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon. Sinabi naman ng lalaki na narinig na niya ang tungkol sa Twin Saints Society cult. Ayon sa kanya, nangangaral ang mga ito ng positive energy tuwing araw, nanghihikayat ng mga followers, at sinasabing nag-aalok sila ng spiritual yoga para sa lahat. Nangangako pa raw ang mga ito na kayang gamutin ang infertility. Ngunit hindi niya kailanman inakala na isa pala itong terrorist organization. Sa narinig na iyon, ipinahayag ni Lindsay na ganoon nga ang sitwasyon. Sinabihan niya si Sister Baigia na tuturuan muna niya ito ng ilang self-defense moves. Pagkatapos nito, sinabi niyang magpalit si Baigia ng kanyang pinakamagandang outfit at samahan siya nitong pumunta at bisitahin ang cult na iyon. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Baigia para sa kanyang anak. Sa narinig na iyon, agad namang sinabi ng babae na ipagpapatuloy niya ang pagbabahagi ng lahat ng impormasyong alam niya sa kanila. Tanghali na nang lumipat ang eksena sa headquarters ng Twin Saints Society cult na hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Ipinapahayag ng pinuno na ang buong paligid at maging ang buong universe ay puno ng liwanag, kaya dapat lamang itong ikagolek ng lahat. Para sa kanya, sapat nang punuin ng tao ang kanyang sarili ng liwanag na ito. Ngunit naputol ang kanyang sermon nang lapitan siya ng isa sa kanyang mga assistant. Mahina nitong ipinaalam na mayroon silang isang importanteng client na dumating sakay ng isang brand new na kotse na mukhang napakamahal. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Lindsay kasama si Baigia, na nag-disguise bilang kanyang asawa at nakasuot ng mamahaling damit. Agad silang napansin ng pinuno at napagtanto niyang magandang pagkakataon ito para agad niyang mapasunod ang dalawa sa kanyang kagustuhan. Ipinakilala ng binata ang kanilang pinuno, at agad din nagtanong ang pinuno kung ano ang kanilang pakay sa pagpunta roon. Sinabi dito ni Baigia na naroon sila para humingi dito ng tulong. Sabay nun, buong emosyon na ipinaliwanag ni Baigia na maraming taon na silang kasal ng kanyang asawa, ngunit wala pa ring senyales na magkakaroon sila ng anak. Iniisip ng kanyang asawa na siya ang dahilan nito, at kahit ilang taon na siyang nagpapakonsulte sa mga doktor, wala pa ring naging resulta. Narinig daw niya na may kakayahan ng pinuno na gamitin ang kapangyarihan ng radiant energy upang gamutin ang iba't ibang uri ng sakit, kaya nagmakaawa siyang tulungan sila. Sa narinig na iyon, sinabi ng pinuno na naiintindihan na niya ang lahat. Sa likod ng pinuno, biglang nagsalita ang isang babae at sinabi na tama ang kanilang pinuntahan. Ikinwento niya na minsan din siyang sinabihan ng mga doktor na hindi na siya maaaring magkaanak matapos ang isang aksidente. Ngunit ginamit daw ng pinuno ang kanyang energy upang pagalingin siya. Dahil dito, nagkaroon siya ng sariling anak at pakiramdam niya ay naging bagong tao siya. Kalmadong ipinaliwanag ng pinuno na kalahati lamang ng kanyang achievement ang dahilan ng paggaling nito. Ang kalahati naman ay nagmula sa kapangyarihan ng paniniwala ng babae. Ayon sa kanya, kapag nagsanib ang dalawang puwersang ito, saka lamang maaaring mangyari ang isang himala. Sa narinig at nakita ni Lindsay, naisip niya na talagang sobra ang pagyayabang ng pinuno. Kahit isang bata ay maaaring mahulaan kung anong klaseng paraan ang ginagamit nito para di umano ay gumaling ang mga tao. Sabay nun, agad na umarte si Lindsay at buong pagsusumamo na sinabi sa pinuno na talagang deboto ang kanyang asawa. Nakiusap siya na gamitin ng pinuno ang kanyang divine powers upang tulungan sila at sinabi niyang handa siyang magbigay ng kahit gaano kalaking halaga ng pera. Sinabi naman ng pinuno na kung naniniwala sila sa kanya, natural lamang na gagawin niya ang kanyang makakaya upang tulungan silang dalawa. Gayunpaman, napansin niya ang kanilang edad at tinanong kung tunay nga bang mag-asawa ang dalawa. Agad na tinanong ni Lindsay kung ano ang ibig niyang sabihin at kung may problema ba siya dahil mas matanda ng kaunti sa kanya ang kanyang asawa. Agad namang lumapit si Baigia kay Lindsay at hinalikan siya habang sinasabihan itong huwag magalit dahil hindi angkop na magalit sila sa harap ng pinuno.
Ipinaliwanag niya na kailangan lamang nilang maging deboto upang gumaling ang kanyang kondisyon. Sa narinig na iyon, nagsimulang umarte ang dalawa na parang naglalambingan sa harap ng pinuno. Agad namang sinabihan ni Bai Jia si Lin Xin na tumigil dahil nakatingin sa kanila ang pinuno. Pagkatapos, humarap silang muli sa pinuno at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag ni Bai Jia na sensitibo ang kanyang asawa tungkol sa usapin ng kanilang edad at maaga itong naging bahagi ng kanilang pamilya. Sinabi naman ng pinuno na naiintindihan na niya ang sitwasyon at wala naman itong problema. Ngunit upang matiyak ang kanilang devotion, kailangan nilang magbayad ng energy reception fee na 3 million. Bukod dito, kailangan nilang pumunta roon 2 araw bawat linggo sa loob ng 1 buwan upang magamot ang kanyang kondisyon. Tinanong niya kung kaya nilang sumang-ayon sa mga kondisyong iyon. Mabilis namang inilabas ni Lin Xin ang kanyang card at sinabi na hindi problema sa kanya ang pera, ngunit medyo mahaba lamang ang duration ng treatment. Nag-alok siya ng 50 million at hiniling sa pinuno na paikliin ang treatment duration. Agad namang sinabi ng pinuno na hindi pera ang pangunahing usapin dito. Gayunpaman, nakikita raw niya ang kapangyarihan ng paniniwala ni Lin Xin. Dahil dito, iminungkahi niyang iwan muna ni Lin Xin si Bai Jia roon ng 1 linggo at nangako siyang gagaling ito sa loob ng panahong iyon. Sabay nun, sinabihan ng pinuno si Bai Jia na sumunod sa kanya. Lumapit naman kay Lin Xin ang binata at sinabihan siyang sumama sa kanya upang gawin ang donation para sa energy reception fee. Dahil tanghali na, inimbitahan din niya si Lin Xin na manatili muna roon para sa isang vegetarian meal. Pagkatapos nito, sinabi niyang ipapasyal muna niya si Lin Xin bago ito umalis. Agad namang sumunod si Lin Xin sa binata. Samantala, palihim nang ngumiti ang pinuno habang pinagmamasdan si Lin Xin na papalayo. Naisip niya na isa na naman itong malaking pagkakakitaan para sa kanya. Bukod sa makukuha niya ang pera ni Lin Xin, makikinabang din siya sa kagandahan ni Bai Jia. Para sa pinuno, talagang favorable para sa kanya ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, pinaupo ng pinuno si Bai Jia sa loob ng bedroom at ipinaliwanag na magse-set up siya ng channel sa pagitan nito at ng energies ng mundo. Naka-blindfold si Bai Jia, ngunit tumanggo siya at sinabing naiintindihan na niya ngayon kung ano ang kailangan niyang gawin. Dahan-daang lumapit ang pinuno kay Bai Jia at nagsimulang maghubad habang sinasabi nitong hahawakan niya ang kanyang mga balikat. Hinayaan naman ni Bai Jia ang kanyang paglapit, kaya napagtanto ng pinuno na madali itong mapasunod at pumapayag sa lahat ng ginagawa niya. Ngunit bigla siyang madiing pinisil ni Bai Jia sa bahagi malapit sa kanyang tainga, na agad na nagkaroon ng epekto. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng pinuno na gumawa pa ng anuman. Biglang naguluhan ang kanyang consciousness at nawalan siya ng kontrol sa sarili sa loob ng ilang sandali. Natuwa si Bai Jia nang malaman niyang gumana ang kanyang ginawa at naalala niya kung paano itinuro sa kanya ni Lin Xin ang teknik na iyon. Noong una, nag-practice muna sila sa kanilang mga kaibigan upang matiyak na walang magiging pagkakamali kapag ginamit na niya ito sa kanilang misyon. Napagtanto ni Bai Jia na matapos niyang maasikaso ang pangunahing pinuno, kailangan niyang hanapin ang CCTV room upang malaman kung nasaan si Suroro. Makalipas ang ilang sandali, nahanap niya ang lugar at nagulat siya nang mapagtanto na tama ang hula ni Lin Xin. Nalaman nitong mayroon nga silang CCTV room. Samantala, naglalakad si Lin Xin sa isang park kasama ang isa sa mga empleyado ng cult na patuloy pa ring nagpapanggap na walang problema. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan siya ni Bai Jia at ipinaalam na maayos na ang lahat ayon sa plano at nahanap na niya kung saan ikinukulong ang kanyang anak. Nang tingnan niyang mabuti ang lugar, napansin niyang pinahihirapan si Suroro at marami ring tao roon na kailangang maaresto. Mabilis na pinabagsak ni Lin Xin ang miyembro ng cult na kasama niya at napagtanto niyang kailangan niyang agad na pumunta sa cellar upang harapin ang mga scoundrel na iyon.
Samantala, patuloy na pinahihirapan ng mga cultist ang kanilang mga bihag at tinatanong kung hanggang kailan nila balak manatiling tahimik. Napansin ni Sororo na malubha na ang pagkakabugbog sa kanya, ngunit sumagot pa rin siya na mukhang tumigil na sa paggana ang utak ng nang-aapi sa kanya. Binalaan naman siya ng isa sa mga lalaki na kaya niyang bunutin ang kanyang mga ngipin, ngunit ibinukol lang ni Sororo ang kanyang bunganga at ipinakita ang kanyang wisdom teeth na kailangan nitong pagtuunan. Isang miyembro naman ng cult ang humampas sa kanyang kasamahan at sinabi na wala itong silbi dahil wala itong naiintindihan tungkol sa torture. Pagkatapos nito, tinanong ng lalaki ang bihag kung gusto ba nitong mamatay. Ngunit sinabi ni Sororo na hindi pamilyar sa kanya ang language ng mga aso. Pumitik ang binata at sinabi na siguradong magsasaya muna ang kanyang mga kapatid kasama siya bago nila ito patayin. Pagkatapos, sinubukan nilang alamin mula kay Sororo kung paano nagkaroon ng napakaraming pera ang isang ordinaryong taong nagtapos lamang sa university. Iginiit naman ni Sororo na wala silang kwenta at sinabi niyang masyado pa niyang mataas ang tingin sa kanila nang tawagin niya silang mga ipis. Pagkatapos nito, ngumiti siya at sinabi na handa siyang makipaglaro sa lalaki. Sa larong iyon, kailangan nitong makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Sa narinig na iyon, masamang ngumiti ang lalaki habang sinusubukang alisin ang damit ni Sororo. Sinabi niya na sisimulan na niya ang kanilang laro mula sa itaas na kasuotan nito. Sabay nun, biglang bumukas ang mga pinto at itinapon sa iba't ibang direksyon ng isang napakalakas na puwersa ang mga warrior na nagbabantay sa entrance. Agad na napalingon ang lahat at sinubukang alamin kung sino ang biglang nagpasyang pumunta sa lugar na iyon, dahil mahigpit na lihim ang kinaroroonan nito. Masayang pinaikot-ikot ni Lin Xin ang mga bato sa kanyang kamay at napansing napakasigla pala ng atmosphere sa lugar na iyon. Masayang binati ni Sororo ang kanyang tagapagligtas, dahil napagtanto niyang ligtas na talaga ang kanyang buhay ngayon. Ngunit nang makita ni Lin Xin kung gaano karaming tao ang naroon, iminungkahi niyang mag-isip muna itong mabuti dahil napakadelikado ng lugar na iyon. Biglang umalangaw-ngaw sa paligid ang tinig ng isang matanda, na nagsabing napunta na sa kanilang mga kamay ang kanilang biktima. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw mula sa crowd ang pinuno, na dapat ay unconscious pa rin, ngunit sinabi nitong nakapagtipid siya ng maraming oras. Nagtaka si Lin Xin kung paano iyon naging posible. Habang maingat na pinagmamasdan ng kanyang kalaban, ipinahayag ng pinuno na isa siyang representative ng energy ng cosmos at embodiment ng energy ng universe. Tinitigan niya si Lin Xin at hinamon itong lumaban, habang tinatawag itong isang kawawang earthling na walang silbi. Upang gambolain siya sa walang katuturang mga sinasabi nito, ibinato ni Lin Xin ang isang maliit na bato sa ulo ng pinuno. Sinabi ni Lin Xin na hindi naman nagtagal ang kanilang intrigue dahil malinaw na sa kanya ngayon na ang lahat ng ito ay orihinal na pinlano ng Twin Saints Society cult. Sabay-sabay na sumugod ang napakaraming cultist kay Lin Xin upang hindi siya mabigyan ng pagkakataong makalaban ng maayos. Gumamit si Lin Xin ng sunod-sunod na fighting moves upang magkawatak-watak ang mga ito at magdulot ng matinding pinsala sa kanilang hanay. Ang ilan sa mga cultist na natutong gumamit ng long-range weapons ay nagsimulang magpaputok ng mga arrow kay Lin Xin. Sinubukan naman ni Bai Jia na agad siyang balaan upang makatalikod siya at maarang ang mga pag-ataking iyon. Napakabilis gumalaw ni Lin Xin kaya nagawa niyang saluhin ang ilang crossbow bolts ng sabay-sabay. Masayang sinuportahan siya ni Sororo at ipinahayag na wala siyang kahit kaunting pagdududa na magtatagumpay si Lin Xin.